Sino ba ang gumamit ng term na aso? Actually, ang gumamit ng term na yan, Kabunyog Lito M, si Cayetano mismo eh. Lagi niyang inaatake ang Senado. Ang sabi niya, ang Senado ngayon ay Senado ng Malacanang. Kasi tuta daw ng Malacanang ang mga senador ngayon. Yung liderato daw ng Senado ay tuta ng Malacanang. Sabi niya, si Soto, tuta yan. Si Gatchalian, tuta yan. Si Rapi Tulfo, tuta yan. Pero si Erwin Tulfo daw, hindi na yan tuta ng Malacanang. Tuta na lang yan ni Lacson. Kaya si Lacson, hindi na daw yan simpleng tuta. Aso na yan. Aso na yan. O ngayon, dahil siya ang gumamit ng term na yan na aso, at laging niyang sinasabi na ang mga senador ngayon, yung bagong liderato ng Senado, sila Soto, Lacson, Gatchalian, ang mga ito daw ay hindi independent, hawak daw sa liig ng Malacanang. Kaya parang mga tuta daw ito. At si Lacson daw ay aso. Kasi malaki na daw ito, hindi na daw ito simpleng tuta. Red X, good evening. So ngayon mga kabunyog, itong picture na ito, matagal ko na itong hinahanap. O ngayon, nakita ko na. Nakita nyo dyan si Cayetano, grabe. Tingnan nyo kung paano magmano kay Digong. Di ba mga kabunyog? Tingnan nyo kung paano magmano kay Digong. OA, overacting. Nung presidente si Digong, grabe ang kanyang pagsunod kay Duterte, kay Digong. Makikita nyo naman yan kung paano siya magmamano ka lang, kailangan pa bang ganyan? Masyadong madrama, masyadong OA. Pero pinapakita diyan kung ano ang relasyon niya kay Digong. Ang relasyon niya kay Digong, siya ay tuta o aso ni Digong. Kaya yung inaakusahan niya ngayon na ang Senado, ang liderato ng Senado ay hawak ng Malacanang, tuta ng Malacanang, aso ng Malacanang, ay ganun din naman siya. Ganun din naman siya noon. Naging siyang speaker ng House noon. Ayaw niya nang bitawan yung pagiging speaker niya, yung usapan na term sharing nila ni Lord Alan Velasco. Kung hindi pa siya sinabihan ni Digong na i-honor yon, hindi siya susunod. Kaya tama ka, Kabunyog Elsavista, si Digong ang Diyos ni Cayetano. Kaya kung inaakusahan niya ang mga senador ngayon sa pangunguna nila Gatchalian, Soto, Lacson, Tulfo, na ito umano ay mga tuta ng Malacanang, at si Lacson umano ay aso, kahit naman siya aso rin ni Duterte. Aso din siya ni Duterte. Kaya ito namang si Cayetano, kung makapagsalita, akala mo naman napakalinis niya. Akala mo naman napaka-independent minded niya. Hindi. Tuta o aso siya ng Duterte. Yan ang malinaw dyan. At paano yan makikita? O tingnan nyo kung paano siya magmano kay Duterte. Ang ibig sabihin niya na ganyan ang estilo mo ng pagmano kay Duterte, grabe ang ano mo dito. Grabe ang pagturing mo dito na anumang ipagawa sa iyo gagawin mo. Kaya nga si Cayetano hanggang ngayon pinagtatanggol ang drug war ni Duterte, yung mga extrajudicial killings ni Duterte, kahit na nahaharap na si Duterte sa ICC. Kung makapagsalita si Cayetano, wala silang pagsisisi. Actually, dapat nga napasama ito si Cayetano doon sa ICC. Kaya lang parang nung naging nung naging DFA secretary ito, hindi na tayo member ng ICC. Pero itong si Cayetano, talagang hindi tulad ng sinabi niya kay Lacson. Kung tinawag niya si Lacson na hindi simpleng tuta, kundi aso, ganun din naman siya . Pagdating sa Duterte, lalo na kay Digong, aso din siya ng Duterte. Ano bang nito? Sinasabi ni Cayetano. Kung makapagsalita siya, parang napaka-independent niya. Na hindi siya hawak ni numan, na hindi siya panatiko ni numan.
ay dyan pa lang sa picture makikita nyo na kung anong ginagawa niya. Oh. Paano niya sinusunod si Duterte. Magmamano lang, talagang iniyuko ng todo ang kanyang ulo. Ha? May mga pagkakataon pa yan, hindi pala may mga. Sa halos lahat ng pagkakataon pa, lumuluhod yan, mga kabunyog. Ha? Lumuluhod yan si Cayetano. Kaya yung kanyang mga atake sa liderato ng Senado ngayon, na tuta daw ito ng Malacanang, wala namang ano yun eh. Wala namang ano yun kasi mas kahit naman siya, alam niya naman yan ni Cayetano na wala namang liderato ng Senado o ng Kamara na kalaban ng Malacanang. Siyempre hindi naman papayag ang Malacanang, ang administrasyon, na ang mga namumuno ng Senado at ng Kamara ay hindi kasundo o kakampi ng Malacanang. Normal nang aasahan yan. Kahit naman siya, kahit siya si Cayetano nung panahon ni Duterte. Kaya nga si Duterte, kung anong ipinagawa sa kanila, ginagawa nila. Nung pinasarado ni Duterte ang ABS-CBN, ginawa ng Kamara yan. Sinong nagmaniobra sa Kamara noon? Sila Mike Defensor, sila Marcoleta. Nung kakasuhan si Laila de Lima, sino ang nag-imbestiga sa Kamara para madiin si Laila de Lima? Mga kongresista rin. Kaya yan, yung sinasabi na yan ni Cayetano na ang Senado daw ngayon ay tuta ng Malacanang at si Lacson daw ay aso, para naman kung siya'y makapagsabi, hindi rin siya ganun. Mas malala pa nga siya. Kaya dapat, bago sana siya nagsalita ng ganun, umarap muna siya sa salamin. Tingnan nyo yung na yan. Tingnan nyo yung pagyuko niya na yan. Anong ibig sabihin niya? Hindi lang siya simpleng tuta ni Duterte. Aso pa. Iyan ang malinaw dyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog